Bakit marami pong Kristiyano ang walang tinatawag na yung permanent na view o yung stable na view regarding end times? Meron po akong nakausap dati na sabi niya, siya raw dati ay naniniwala bilang isang futurist. Tapos biglang naging AD 70 po siya. I mean, paniwala ng AD 70, ito po yung mga preterists. Natapos na raw po yung destruction of Jerusalem. I mean, yung sinasabing supposed to be na mangyayari, supposed to be sa future, pinapaniwalaan ng mga preterists na ganap na. Like yung Antichrist, they believe it was Nero. If I'm not mistaken, that's their view. Hindi sila naniniwala may Antichrist pandarating other than Nero, sabi nila. So, while tayo, most Christians, naniniwala tayo, may darating na isang tao, individual from the UN, mostly Europe, na he's the man. Siya yung, pag natapos yung rapture, makikilala siya sa buong mundo bilang man of lawlessness. Siyempre, mas kilala bilang Antikristo or Antichrist. Yan. Pero ang tanong ko, bakit po ngayon, meron ako kasi nakausap, talagang tinapat ako, ayaw kong pag-usapan niya kasi hindi naman yan ang focus namin. Kasi magulo ang revelation, sabi niya sa akin. Yan ang view ko dati. Yan ang aking view dati. Ano po ba dapat ang maging standing natin dito? Well, unang-una, as a Christian, natutuwa ako na alam natin yung standing natin sa Panginoon. We're saved by grace, naligtas tayo not because of anything na mabubuting nagawa natin o pwede natin gawin, but dun sa ginawa lang ni Kristo sa krus. Sapat na po yon. That's more than enough kung tutuusin. Kaya sabi ko nga po sa inyo, pag pinapasok naman itong mga end times like itong mga revelation, mga ganyan, especially yung mga nangyayaring mga gulo ngayon sa Jerusalem, they don't want to focus on it. Sabi lang nila, bahala na si Lord. Actually, yung iba parang walang gana dyan. Parang nagkakamot ng ulo. Ayoko pag-usapan yan. May mga ganon. Mga Kristiyano po ito I'm not talking about certain people na mga Kristiyano po naguguluhan daw sa revelation. Alam niyo kung bakit? First and foremost, dahil maraming views. Kasi merong ito, yung sa rapture, may nagsasabing pre-trib, may nagsasabing mid-trib, at may post-trib. Pinakakonti po dito yung post-trib. Pinakamarami yung pre-trib. At meron ding mid-trib. So, doon pa lang po, yung views dyan, hindi na po magkakatugma. Diba? Pero ang mga Kristiyano, ako'y naniniwala, lahat naniniwala na ang Panginoon talaga may second coming. Pero may nagsasabi rin na rapture is a lie, hindi raw po yan mangyayari. Ngayon, tatanungin niyo ko, ano nga po ba? Well, kung tatanungin niyo po ako sa views ko, ako po ay isang pre-trib. Kasi ayon sa pag-aaral ng Biblia, talagang pre-trib po talaga. Okay, pero meron pong mga iba talaga na ayaw pag-usapan. Actually, meron po akong nakilala na sabi niya, well, pinag-aaralan ko pa rin. Kung ganito, ganyan. Minsan ganun ako, minsan ganun, sabi niya. Wow. Talagang sa eschatology, parang hindi ka magkakaroon ng stable na pananaw, sabi pa nung isa. Ganun ba yun? Hintayin na lang natin kung anong mangyari. Kumbaga sa kanta, sira-sira. Ayun. Sa bagay, tama rin naman yun. Kasi yun ang pananaw nila. So let's respect. Pero ang tanong ko, bakit nawawalan ng gana ang mga tao sa ganyan? Kasi yung mga, especially mga futurist, tayo po yun, mga pre-trib. Madalas tayo nagsasabi, ayan, mangyayari na. Yan, papalibutan ng Israel. Tapos hindi nangyari. Yun, nawawalan sila ng gana. Hindi naman pala eh. Baka naman mali yan. Baka AD 70. Yan po kasi ito pong sinasabi ko pong preacher sa inyo. Last October, alam naman natin nangyari sa Israel, no? Doon daw sabi niya, naku, baka nga dumating na. Baka tama nga yung futuristic view, sabi niya. Okay, so sabi niya, so tama yung futuristic view, gano'n. Nung hindi nangyari yun at lumamig na naman yun, sabi niya, naku, baka tama yung AD 70. Balik ako sa AD 70 na naman, sabi niya. Look at that. Nakakuha niyo bang ibig ko sabihin? Parang walang stable daw na Kumbaga, nagja-jumping. Pero itong sinasabi ko ito, marunong mag-preach ng grace. Kasi doon siya nakafocus.
I'm not focusing on that, sabi niya sa akin, kasi magugulo lang mga utak natin. Sabi niya. Sa bagay, tama rin naman, nag-a-agree din po ako. Kaya ang suggestion ko na lang, focus on Jesus. Kasi mangyari mat kung ano, kay pre-trib, kay mid-trib yan, kay post-trib yan, kay preterist ka man, kay, di ba? Malaman na lang natin talaga kung ano mangyayari. Kung futuristic ka man, malaman na lang natin. Importante, tama rin naman, mag-focus tayo ngayon sa grace. Maraming tao ngayon ang nangangailangan makarinig ng gospel. Importante habang nandito, matanggap nila yung biyaya, yung libreng alok ng kaligtasan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Lord Jesus Christ. Okay? So kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ Himself. Thank you po, and Jesus truly loves us all.